Nag-iisip ba talaga tayo? O automatic lang tayo nagre-react? Paktay ka dyan! Dahil mura ang galit, mahal ang pag-iisip. You tell me, Huwag kang mamamakyo. bakit nga ba? You tell me, Ginagit-git nyo kasi may side mirror pa ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Dahil masarap sumigaw kaysa sa magpakumbaba. Mas madaling mag-share kaysa sa mag-intindi. At hindi lang ito tungkol sa AI, hindi lang ito tungkol sa deepfakes, propaganda o bots. Tungkol ito po sa atin. Ako at ikaw. Mga Pilipinong may isip, pero unti-unting nakakalimutang gamitin ito. At minsan, parang pakiramdam natin, galit na lang ang tanging paraan para may gawin. Ikaw ba ang may hawak ng isip mo ngayon? O ang trending tab? Dahil itong totoo, ayon kay Dietrich Bonhoeffer, isang German philosopher at pastor, ang mas nakakatakot ay ang matatalinong tao na tumigil sa pag-iisip. Ang pagpipigil mo, yan ang tunay na lakas. At para po sa mga basher, sige, mag-type kayo, mag-cancel kayo, mag-project kayo. Pero tandaan nyo ito. Paolo Bediones, a name that defined an era of Philippine broadcasting, news anchor, field reporter, documentarist, host of primetime TV. From the country's biggest newsrooms to the front lines of historic events, Paolo's voice became one of the most trusted in media. With decades of experience and a deep passion for storytelling, he returns with a renewed fire, not to relive the past, but to speak freely, think critically, and connect deeply. No scripts, no filters. Just Paolo, raw, relevant, and real. This is not a comeback. This is the next evolution of a media type. This is Paolo Bediones.